Aylon Blue. At tulad ng kanyang pangalan, kapansin-pansin ang kakaibang kulay ng kanyang labi at balat. Bagamat masayahin at kwela ang 6 na taong gulang na si Aylon, ang kanyang itsura ay babala na pala ng isang malubhang karamdaman. Nung 3 months siya, kasi pumunta kami sa pedia doon sa aming lugar, may nakitaan na murmur. Tapos nakapa-check up kami kasi inubo, nilagnat, kaya pina-admit kami sa sa hospital, tapos doon pinatodo echo. Ang diagnosis, congenital heart disease, double outlet right ventricle. Isang kondisyon kung saan sa parehong ugat lumalabas ang dugo, kaya kulang sa oxygen ang kanyang katawan. Kasama na ang diagnosis, ang masakit na taning na kailangan tanggapin ng kanyang mga magulang. Sabi ng doktor na yun na may siya na operahan, na may lifespan na 1 year and 3 months daw. So kailangan daw operahan daw ng ng baby pa. Kaya yun, ginabahan kami. Tapos hindi kami undecided kasi kami ganoon tapos walang fund ba. Wala kaming extra income na pangpagamot sa kanya, kaya para sa isang magulang, hindi madaling magdesisyon, lalo na kung buhay ng kanilang anak ang nakataya. Dahil dito, hindi natuloy ang dapat sana'y unang operasyon. Dumating pa ang pandemya, kaya't ito ay pansamantalang nakalimutan. Matapos ang ilang taon ng pag-aalinlangan at pag-iipon ng lakas ng loob at sa tulong ng payo ng kinder teacher ni Aylon, muling nagdesisyon ang mag-asawa na makipagsapalaran para sa pagpapagamot ng kanilang anak. Nung 5 years old na siya, nag-ano na lang kami na decide kasi in-encourage ako ng kinder teacher yan na ibalik ko siya sa ospital. Tapos baka sinabi naman sa amin na ready na kami magpa-opera. Bakas kay Aylon ang epekto ng kanyang sakit. Hindi tulad ng ibang bata, nahihirapan siyang maglakad at tumayo. At hindi rin normal ang kanyang timbang. Every year, 1 kilogram lang siya eh. Oo. Nasa yung sa ibang 16, 15, papunta dyan. Yun sa kanya kasi 10 lang. 10, 11. Tapos hindi siya payat, hindi siya kasi tumataba. Hindi siya makasabay sa mga ka-age niya kasi siya sa bahay lang. Tapos kapag naglalaro yung mga pinsan niya, nagtatakbuhan siya sa upuan lang siya. Inirefer ng kanilang doktor ang kaso ni Aylon sa Philippine Heart Center dito sa Quezon City. Kaya mula Liganes, Iloilo, nagdesisyong lumuwas ng Quezon City ang mag-asawa. Kasi first time din namin kasi pumunta dito ng Manila. Tapos wala din kaming alam dito, kaya baka sakali na kung bahala na kung mabibigyan tayo o hindi. 12 hours ang biyahe mula Iloilo. Sakto naman at may kamag-anak sila na maaaring tuluyan sa Commonwealth QC. Si Lonnie, upang masamahan ang kanyang mag-ina, nag-leave sa trabaho, habang si May naman suma-sideline sa pagbebenta ng handcrafted decorations. Nung nasimulan ko ito nung December 2024 na mag-raising fund for Aylon Blue. Yung Christmas tree for a cause. Marami salamat din po yung sa mga bumili. Tapos ng December, nag-try naman ako ng flower for a cause. Handmade flower for a cause for Blue, for check-up pa lang yun nung sa heart center. Yung sa sa Facebook, tapos nagpapa-order, tapos yung may nakakilala sa akin. Bagamat porsigido nang ituloy ang operasyon, problema ng mag-asawa kung saan kukunin ang 450,000 para sa shunting operation ni Aylon. Sa paghahanap ng pag-asa, natuklasan nila ang People's Day ng Ako Bicol. Papunta pa lang dito kahit sa bahay na iniisip na talaga namin yung ang gastusin natin, yung alaga na operahan si Blue, saan natin hanapin yan, makakalikom ba kaya tayo ng ganyan sa ngayong taon kasi sa ganung kalaking halaga mahirap kasing mag-ipon na ganun. Yung yun po, first po namin yun sa Ako Bicol. Yun po yung first namin na na line na.
Oo. Doon lang sa kanila batasan. Pero hindi namin na-expect na Dinala ko si Elon, nagbabakasakali na nakita niyo po. Yan po, nakita niyo kami. Hindi inakala ni Loni at May na ang kanilang matagal ng panalangin ay mabibigyan na ng kasagutan. Loni and May, huwag nyo nang isipin yung angiogram, sasagutin na ng ating programa na kami tutulong hanggang doon sa operasyon. Ano? Yun ang kaya namin ipangako ng aming programa. Nitong June 13 lang, matagumpay nang naisagawa ang shunting procedure ni Elon sa Philippine Heart Center. At sa aming pagbisita, ilang araw lamang matapos ang operasyon, kapansin-pansin ang pagbabago sa katawan ni Elon. Diyan masigla na siya. Kwento na siya ng kwento na ano. Kasi nung bago siya operahan, na nag-promise kami na bibilan kita ng toys na ng ganito, yan na robot na pagising mo, nandiyan na yung toys mo. 6 lang 6. Ngayon, malakas nang kumain si Elon. Sabik na rin maglakad at hindi na nahihirapan tumayo. Para higit pang sumaya si Elon at kanyang pamilya, nagbigay din tayo ng grocery supplies para sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Ako Bicol. Dahil po sa inyo, napagamot namin yung anak namin. Salamat po ng marami. Kung hindi sa inyo, hindi pa siguro na-operahan yung anak namin. Sana marami pa kayong matulungan na katulad namin na nawalan ng pag-asa. Pero nagpursige na lumaban at ipaglaban si Blue. Yan po. Thank you po. Maraming salamat. Sabi nga nila, ang bawat sakit at paghihirap ng anak ramdam ng magulang. Kaya't kahit mahirap ang laban, hindi nila alintana dahil handa silang isugal ang lahat at isakripisyo maging ang sariling kapakanan para mailigtas at mapagaling ang kanilang pinakamamahal na anak. Thank you Thank you. po.